ba? Bitiwan niyo ako. Kailangan ko makita si Adrian. Buisit ka talagang babae ka. Humanda ka sa akin. Pagsisisihan mo to. Tandaan mo kahit anong gawin mo. Akin lang si Adrian. Akin lang siya. At ikaw, sabi ng bitawan mo ako eh. Kaya kong lumabas na mag-isa dito. Hindi mo ako kailangang... pangit! Ano bang klaseng tulong ang kailangan mo, apo ko? Sabihin mo lamang sa akin kahit ano. Gagawin ko basta para sa'yo. Mayroon ka bang kaaway? Meron ba silang ginawa sa'yo? Ha? Sinaktan ka ba nila? Nababaliw ka na. Ano ba nakita mo sa lalaking yan, ha? Isa pa, hindi mo ba natatandaan kung ilang beses ka na niyang pinagtulakan noon? Bulag ka ba? Hindi mo ba talaga nakikita kung sinong totoo nagmamahal sa'yo? Para akong tanga na nagpapaalipin sa mga bisit mong utos, tapos hindi mo man lamang ako... Anong ibig mong sabihin? May gusto ka sa akin? Mahal mo ko? Hello? Sa tingin mo ba papatol ako sa'yo? Wala ka man lang sa kalingkingan ni Adrian? Ew! Ganun ha? Nandidiri ka sa akin? Hindi mo ko kayang mahalin? Pwes, kung hindi ka mapapasakin, wala rin makikinabang sa'yo. Akin ka lang, Kath! Akin ka lang! Taon 2013. Sikihor. Bandang 8:00 ng gabi, pagkagaling sa opisina, ay dumiretso na si Adrian sa bahay ni Kath. Halo-halo ang kanyang nararamdaman, ngunit nung gabing yon ay handa niya nang itago ang kanyang mga maling desisyon. Patawarin mo ako, babe. Hindi ko sinasadya. Susubukan kong itama ang lahat ng ito. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Naging magkasintahan sila sa loob ng 2 taon sa kolehiyo. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang yon nakipaghiwalay sa kanya sa hindi malamang dahilan. Hindi na rin yon nagpakita at ang balita ay nagtrabaho na yon sa Maynila. Masyadong dinamdam ng binata ang kanilang paghihiwalay dahil mahal na mahal niya ang dalaga. Buti na lamang at nagkakilala sila ni Nicole. Tinulungan siya nitong bumangong muli at hanggang sa makagraduate sila sa kolehiyo, yun pa ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya agad ng trabaho. May sarili kasing firm ang magulang ni Nicole. Pareho silang binigyan ng posisyon. Si Nicole bilang planning engineer at si Adrian naman para sa quality control at compliance. Mas lalong naging matibay ang pagkakaibigan ng dalawa hanggang sa nagkapalagayan na sila ng loob. Naging maayos naman ang kanilang relasyon, lalo na't mahal na mahal ni Nicole si Adrian. Hanggang isang araw, bigla na lamang bumalik si Kath na parang walang nangyari. Naguluhan si Adrian, lalo na't alam niya sa sarili niya na lumipas na ang maraming taon, pero may nararamdaman pa rin siya sa unang kasintahan. Dahil sa pangungulit ni Kath, ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Habang nasa biyahe si Adrian, ay tawag naman ng tawag si Kath sa binata. Ilang araw na kasing hindi siya sinisipot nito. Puisit, bakit ba hindi niya sinasagot ang tawag ko? Ano bang problema niya? Nakakainis. Hindi kaya nalaman na ng Nicole na yon ang totoo? Kung sakali man, sisiguruhin ko na akong pipiliin ni Adrian. Ako ang nauna sa buhay niya at nakakasiguro ako na kahit anong mangyari, ako pa rin ang pipiliin niya. Nagpasya na lamang na manood ng TV ang babae. Kinuha niya ang remote control at naghahanap ng magandang papanoorin. Hanggang sa may marinig siyang busina ng sasakyan sa labas ng kanyang bahay. Agad siyang sumilip sa bintana at napangisi nang makitang bumaba roon si Adrian. Sabi ko na nga ba, hindi niya talaga ako matitiis. Sinalubong niya ang binata ng mahigpit na yakap at mapusok na halik. Bahagya naman siyang itinulak ni Adrian na animoy hindi nagustuhan ang kanyang ginawa. Ano bang problema mo? Ngayon ka na nga lang dumating tapos malamig ka pa sa napabayaang kape? Ay, Kath, pasensya ka na. Pumunta ako dito para makapag-usap tayo ng maayos.
para itama ang mga pagkakamali ko. Pagkakamali? Teka, sinasabi mo ba na isang pagkakamali ang relasyon natin? Oo. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko na kayang itago at magsinungaling pa kay Nicole. Hindi dapat ako nakipagbalikan sa'yo. Itong relasyon natin na to, mali to. Maling-mali. Napaka-unfair mo naman. Sa tingin mo ba papayag ako na maghiwalay ulit tayo? Adrian, mahal kita. Tayong dalawang totoong nagmamahalan. Hindi ba nangako ka sa akin noon na ako lang ang babaeng mamahalin mo? Pero ikaw ang nang iwan. Nung iniwan mo ako noon, para na ako mamamatay sa sakit. Samantalang si Nicole, siyang naging lakas ko. Siyang nandun ng panahon na akala ko hindi ko na kaya. Siyang dahilan kung ano man ang meron ako ngayon. Sorry, Kath, pero kailangan na nating tapusin to. No, hindi ako papayag, Adrian. Kapag hiniwalayan mo ako, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Kath, nakikiusap ako, tama na. Kung talagang mahal mo ako, palayain mo na lang ako. Sorry, nung bumalik ka, naguluhan ako sa nararamdaman ko. Minahal kita noon, pero mahal na mahal ko na siya ngayon. Hindi ko pala kayang mawala siya sa buhay ko. I'm sorry. At talagang nagawa mong sabihin sa akin yan ng harap-harapan? Yung totoo? Sinadya mo bang lahat ng ito? Gusto mo lang bang kumante? Gusto mo rin akong saktan dahil sa ginawa ko sa iyo noon? Yun ba? Oo, iniwan kita noon, pero pinagsisihan ko ng lahat ng yon. Kaya nga ako bumalik, di ba? Kaya nga kahit alam ko na hindi na ako nag-iisa dyan sa buhay mo, tiniis ko. Tinitiis kong lahat kasi mahal kita, Adrian. Hindi na lamang tumugon pa ang binata sa mga sinabi ng dalaga. Agad na yung tumalikod at nagmamadali ng sumakay sa kanyang sasakyan. Patakbo naman siyang sinundan ni Kath habang humahagulhol. Adrian, sandali! Adrian, huwag mong gawin sa akin to! Adrian! Sisiguruhin ko na babalik ka sa akin. Pagsisisihan mo to, hindi kayo magiging masaya. Sisirain ko ang buhay niyo! Samantala, palakad-lakad naman si Nicole sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit kinukutuban siya nung mga oras na yon. Malaki ang tiwala niya sa kanyang kasintahan, ngunit hindi niya malaman kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman, na tila ba sinasabi ng kanyang isip na may nangyayari na hindi tama. Nang mapansin ng bunsong kapatid ni Nicole na si Miggy na hindi mapakali ang kanyang ate, ay agad niyang nilapitan yon. Bulaga! Ano ba nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba, ate? Hindi ka ba nahihilo sa kababalik-balik mo dyan? Ay, ikaw talaga? Okay lang ako. Sus, kilala kita, ate. Kabisado ko na yung buntong hininga mo, oy. Nag-away ba kayo ni Kuya Adrian? Hindi naman kami nag-aaway, pero hindi rin kami gaano nag-uusap ng maayos nitong nakaraan. Ewan ko ba, parang naninibago ako. Kapag kasama ko siya, parang may nagbago sa kanya. Para bang ang bigat? Parang may hindi sa sinasabi sa akin. Bakit hindi mo siya tanungin? Para hindi ka nag-overthink dyan. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin Lalo na't wala naman akong sapat na dahilan. Baka napapraning lang ako. Baka namimiss ko lang siya. Ano kasi, nung nakaraan parang nakita ko sa labas ng building natin si Kath, yung ex-girlfriend niya. Hindi ko alam kung kamukha lang o siya talaga yon. Sus, natatakot ka na bumalik yung ex niya? Wala ka bang tiwala sa ganda mo? Sobrang tanga naman ni Kuya kung ipagpapalit ka pa niya sa iba. Maganda na, matalino pa, masipag at mabait. Alam ko naman yon, kaya lang, alam mo bang mahal na mahal niya yon? Nung magkakilala kami, halos gabi-gabi niyang iniiyakan yon. Paano kung... Ay, ate, magtiwala ka lang kay Kuya. Mahal na mahal ka kaya nun. At kung sakali man na magloko siya, nako, humanda siya sa amin ni Daddy. Uupakan namin siya. Parang ganito. Sira, halika na nga. Pumasok na tayo. Maaga pang pasok ko bukas Pagpasok ni Nicole sa kanyang kwarto ay agad siyang humarap sa salamin at nginitian ang sarili.
Kinuha niya ang panlinis ng kanyang muka at bulak at dahan-dahang kinuskos ang kanyang pisngi. Ilang sandali lamang ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya agad na sinagot ang tawag ni Adrian. "Babe, kumusta ka na? Nagising ba kita?" Matutulog pa lang ako, babe. Teka, nasa labas ka pa? Nagdadrive ka? Saan ka galing? May binili lang ako saglit sa labas. Pauwi na ako, babe. Namiss lang kita, kaya tinawagan kita. Ikaw talaga? Miss na rin kita, babe. Mag-iingat ka, ha? Siya nga pala, babe. Dinner tayo bukas? Dinner date? Anong meron? Wala naman. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Medyo nabisi kasi ako lately eh. Okay, sabi mo eh. I love you. I love you so much, babe. Matapos ibaba ang cellphone, maluwag namang nakahinga si Nicole at nabawasan ang kanyang pag-aalala. Ay, masyado lang ako nag-iisip ng kung ano-ano. Wala akong dapat ikatakot. Ayoko nang mamroblema sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Kung magloloko ka, hindi ko kawalan yon. Wala akong ginawa kundi mahalin ka, Adrian. Kung magagawa mo akong lokohin, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung magagawa ko pa bang patawarin ka. Kinabukasan, bandang 6:00 ng hapon, magkasamang bumaba sa kanilang opisina ang magkasintahan na sina Adrian at Nicole. Magkahawak kamay pa ang mga yon habang nagkukwentuhan hanggang sa bumiyahe sila papunta sa paborito nilang restaurant. Masaya silang kumakain ng paborito nilang pagkain habang nag-uusap, hanggang sa napansin ni Nicole na mayat-mayang napapatingin sa cellphone si Adrian. Kailan ka pa nag-silent ng phone? Sino ba yung tawag ng tawag? Bakit hindi mo sagutin? Baka importante yan. Wala yun, babe. Yung pinsan ko lang nangungulit. Nagyayayang uminom. Kaso, marami tayong... Pinsan mo naman pala eh. Bakit hindi mo sagutin? Ano ba naman yung ilang segundo na kakausapin mo lang siya para tanggihan kung talagang ayaw mo? Ay, wala nga lang yun. At saka, bakit parang ibang tono mo ngayon? May problema ba? Ako pa talagang tinanong mo? Hindi ba dapat ako nagtatanong yan? Adrian, maglilimang taon na tayo kaya kahit hindi mo sabihin, alam ko. Alam ko na may mali. Hindi ko alam kung ano pero nararamdaman ko na may tinatago ka sa akin. Mabuti pa, umuwi na tayo. Babe, sandali. Mag-usap naman tayo ng maayos. Kung gusto mo mag-usap tayo, magsabi ka sa akin ng totoo. Alam mo na sa lahat ng ayaw ko yung sinungaling at niloloko ko. Bago ko pa malaman sa iba o ako mismo makaalam sa kung anong sinisikreto mo, umamin ka na. Wala akong pakialam kung mamatay ako sa sakit na mararamdaman ko. Huwag mo lamang akong gawing tanga. Sumakay muna ang dalawa sa sasakyan. Pagkatapos ay iniabot ni Adrian ang cellphone niya kay Nicole. Isa-isa nung nabasa ang mga message ni Kath sa kanyang nobyo habang tumutulo ang luha nito. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Pinagsabay mo kami ng ex mo? Bakit? Mahal mo pa ba siya? Hanggang ngayon ba may nararamdaman ka pa rin para sa kanya? Patawarin mo ko, babe. Naging marupok ako. Naguluhan ako nung bumalik siya. Nakikiusap ako, alam kong sobrang nasasaktan kita ngayon, pero sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na itama ang mga pagkakamali ko. Mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Mahal? Mahal mo ba talaga ako? O baka naman natatakot ka lang sa kung ano mawawala sa'yo kapag pinili mo siya. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba ako o kailangan mo lang ako? Sumagot ka! Babe, maniwala ka. Hindi naman ako makikipaghiwalay sa kanya kung talagang siyang mahal ko. Pangako, hindi na ito mauulit. Patawarin mo lang ako. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Sana naisip mo yan bago mo ako niloko. Ihatid mo na ako. At kung talagang mahal mo ako, bigyan mo ako ng panahon para sa sarili ko at na makapagdesisyon ako para sa atin. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko pwedeng lokohin at saktan ang sarili ko, Adrian. Kusang tumutulo ang luha ng dalaga at pakiramdam niya nung mga oras na yon ay sasabog na ang kanyang dibdib. Parehong emosyonal at hiyang-hiya sa sarili si Adrian at higit na mas nasaktan siya
nang makitang umiiyak si Nicole nang dahil sa kanyang ginawa. Nang maihatid na ang dalaga sa bahay nito, ay walang imik na bumaba si Nicole at papasok na sana ng tarangkahan nang biglang hinila ni Adrian ang kanang braso ng kanyang girlfriend. Nagkatinginan ang dalawa at mahigpit na nagyakapan at paulit-ulit na humihingi ng tawad ang lalaki. Kumawala ang dalaga sa mahigpit na pagkakayakap ng kanyang kasintahan. Sige na, umuwi ka na. Sorry, hindi ko pa kaya makipag-usap sa iyo at lalong hindi ko pa kayang ibigay ang kapatawaran na hinihingi mo. Agad na pumasok ang dalaga at isinara ang kanilang tarangkahan. Babe, hindi ako titigil na humingi ng tawad hanggang sa tuluyan mo na ako mapatawad. Mahal na mahal kita. Hindi ko na alam kung dapat pa ba ako maniwala sa mga sinasabi mo. Kasi kung talagang mahal mo ako, hindi mo sana ako masasaktan ng ganito. Pagdating sa bahay, hindi niya man lamang pinansin ang kanyang daddy Leo at ang kapatid niyang si Miggy. Oh, ano nangyari doon? Mukhang may problema talaga sila ni Kuya Adrian Kaya pala. Hayaan mo sila. Pampatibay lang yan ng relasyon. Kung kami nga ng mami nyo noon, hindi ko na mabilang kung ilang beses kami naghiwalay bago kami tuluyan nagpakasal. Nung kasal naman na kami, ilang beses niya rin kaya akong pinalayas, lalo na kapag nahuhuli niya ako ng bababae. Naku, lagi po pala kayo nagpapasaway kay mami noon. Babaero pala kayo noon, kaya ngayon, si ate to nagbabayad ng mga kasalanan nyo. Ay nako, kawawang ate. Lahat ng lalaki ay sadyang dumadaan sa ganyang pagsubok. Lalo na't kita mo naman hanggang sa ngayon ay magandang lalaki pa rin tong daddy mo. Bata ka pa, kaya sinasabi ko sa'yo, darating din ang araw na sadyang susubukin din yung pagiging lalaki mo. Dad, ayoko ng sakit sa ulo. Kaya kung magkaka-girlfriend man ako, sigurado napakaswerte niya sa akin. Ayaw ko maging dahilan ng pagluha ng kahit sinong babae. Tsaka, wala naman ho akong mapapala sa pambababae. Siya, mabuti naman kung ganon. Tama ka naman dyan, anak. Sa totoo lang ay marami rin naman akong kalokohan noon na pinagsisihan ko. Pero ang importante, na itatama at natututo ko sa bawat pagkakamali ko. Alam mo, nung panahon na konting-konti na lang ay susukuan na ako ng mami ninyo. Doon pa nga ako nagtino Siya, silipin mo nga muna yung ate mo at kumustahin mo. Agad naman na nagtungo si Miggy sa silid ng kanyang ate at kinatok ang pinto nito. Ate, okay ka lang ba? Gusto mo nang kausap? Pwede ba akong pumasok? Ate, papasok na ako ha. Tinulak ni Miggy ang pintuan at nang mabuksan niya yon ay nakita niya ang kanyang ate na nakatalukbong ng kumot habang nakabaluktot ang tuhod. Pakinig din noon ang pagsinghot ng kanyang nakatatandang kapatid. Ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak? Niloko niya ako, Miggy. Nakipagbalikan siya sa ex-girlfriend niya. Nagsinungaling siya sa akin. Ang sakit-sakit. Ay, totoo ba yan? Kanino mo nalaman? Nakita mo ba sila? Inamin niya sa akin ang lahat. Humingi siya ng tawad at sinabi niya na pinagsisisihan niya raw ang ginawa niya. Pero, paano ako maniniwala? Nagsinungaling na siya. Niloko niya na ako. Paano kung gawin niya ulit yun? Miggy, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta ang alam ko lang nasasaktan ako ngayon at hindi ko pa siya kayang patawarin. Ay, sige lang ate. Iiyak mo lang yan hanggang sa maubos yung sama ng loob mo. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Lalaki sa lalaki. Bah, hindi ko palalampasin to. Miggy, wag na. Baka lalo lang gumulo ang sitwasyon. Relasyon namin to kaya kami mag-aayos kung anumang problemang meron kami. Pwede ba yakapin mo nilang si ate hanggang sa makatulog ako? At saka, ikuha mo naman ako ng marami pang tissue at... Sa tingin ko kulang tong isa bago mawala tong sakit na nararamdaman ko Sandali lang ha. Babalikan kita. Kukuha lang ako ng tubig at tissue sa baba. Basta nandito lang ako para sa'yo ate ha. Ano man ang maging desisyon mo, kami ni Dad, mahal ka namin at alam mo naman na ikaw ang prinsesa namin dito. I love you ate. I love you too.
Thank you, Miggy. Magiging okay rin ako. Hindi pa sa ngayon pero alam ko nalilipas din to. Kinabukasan, mismong si Adrian ang lumapit kay Miggy at sa Daddy Leon ni Nicole para aminin ang kanyang nagawang pagkakamali. Humingi siya ng tawad at tulong upang maayos ang lamat ng kanilang relasyon. Sa tulong ng mga yon at sa tiyaga ng paghihintay ni Adrian na mapatawad siya ng dalaga, ay muli siyang binigyan ng pagkakataon noon. Hanggang sa magpasya silang magpakasal at bumuo ng pamilya. Isang intimate wedding kung saan natitiyak nilang payapa at tanging mga malapit na kamag-anak at kaibigan lamang ang naroon. Naging mas masaya, matibay at ramdam ni Nicole kung gaano siya kamahal at kayang panindigan ni Adrian na noon ay asawa niya na. Makalipas ang 1 linggo, natuntun ni Kath ang bagong bahay kung saan nakatira ang mag-asawa. Mula sa opisina ay pinasundan ng dalaga si Adrian sa malapit nitong kaibigan na si Steve. Agad naman tinawagan ng lalaki si Kath. Hello, Kath. Alam ko na kung saan lumipat sila Adrian. Ayos mukhang bigatin na nga tong ex-boyfriend mo kaya naman pala habol na habol ka eh. Pwede bang sunduin mo na lamang ako dito ngayon? Ang dami mo pang sinasabi. Oo na, lagi na lang mainit yung ulo mo. Relax ka lang kasi. Wait for me, baby. See you. Naiirita na pinatay ni Kath ang tawag, sabay naglakad-lakad habang nakapamewang. Nambubwisit ka pa talaga. Akala mo makakapagtago ka sa akin? Tingnan lang natin kung hindi ka pa mapilitang makipagbalikan sa akin. Hindi mo naman siguro gugustuhin na malaman ng Nicole na yon kung paano mo siya pinagtaksilan. Nang makarating si Steve, sakay ng motor nito ay agad na rin silang umalis. Sigurado kang si Adrian yung nakita mo? Oo nga, siguradong sigurado. Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman na ayaw ka ng palpak na trabaho. Isa pa, sayang naman ang ibabayad ko sa'yo kung hindi mo magagawa ang inuutos ko. Sus, wag na. Akala mo naman talaga may pambayad ka. Di ba nga wala kang trabaho ngayon? Excuse me. Naghahanap lang ako na malilipatan dito sa probinsya, yung mas malapit kay Adrian at yung mababantayan kong bawat kilos niya. Ang labo mo rin, no? Dati iniwan mo na dahil sabi mo wala kang mapapala sa kanya. Ngayon naman na maayos na yung lagay ng tao, ipinagsisiksikan mo naman yung sarili mo kahit ayaw niya naman sa'yo. Ang dami-dami pa namang iba dyan Ayaw mo lang maghanap ng iba o di kaya humanap ka na lang ng 4M tapos pautangin mo ko. Ano namang 4M ang sinasabi mo? 4M, matandang mayaman na madaling mamatay. Mag-drive ka nga na maayos. Huwag kang pala desisyon sa buhay ko. Tsaka pwede ba? Mahal ako ni Adrian. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang first love niya. At hindi na magbabago yon. Hindi naman siya makikipagbalikan sa akin kung talagang mas mahal niya ang babaeng yon. Sus, hindi ka sana nag-aabol ngayon kung ikaw ang mahal niya. Hindi ba't nakipaghiwalay na nga siya sa'yo? Alam mo, nauubos ng pasensya ko sa mga lumalabas dyan sa bibig mo, ha? Ano ba? Kaibigan ba talaga kita o kalaban? Ito naman, real talk lang, Brad. Ay! Mag-drive ka na nga lang pwede. At kapag tayo na disgrasya, baka maging kwento na lang tayong dalawa na hindi man lamang nakarating sa pupuntahan natin. Nagpatuloy na lamang sa pagmamaneho si Steve hanggang sa makarating sila sa bahay kung saan nakita niya si Adrian. Pagkababa ni Kath ay sunod-sunod niyang pinindot ang doorbell. Uy, dahan-dahan, baka masira yan. Lumayo-layo ka nga muna at baka mapagkamalan ka pa ni Adrian na boyfriend ko. Seloso pa naman yon. Oo na, ito na nga, ihintayin na lang kita dun sa may kanto. Umiral na naman ang pagiging delulo ng pusang to. Naku, sinasaktan mo lang ang sarili mo sa ginagawa mo Nandito naman ako, lamang lang naman sa akin na 1 paligo yun tsaka 5 spray ng pabango. Samantala, malayo-layo pa ay natanawan na ni Kath ang papalapit na babae sa tarangkahan para siya ay pagbuksan. Lalo lamang kumulo ang kanyang dugo ng mga sandaling yon. Nagulat naman si Nicole nang bumungad sa harap niya ang isang pamilyar na muka. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Nicole, right?
Namumukhaan mo naman siguro ko. Sigurado ako na maraming beses na ako nakwento sa'yo ng boyfriend mo. Oops, mali pala. Boyfriend pala natin. Boyfriend natin? Nababaliw ka na ba? Nababaliw talaga? Hello? Hindi ba pwedeng nagsasabi lang ako ng totoo? Hetong cellphone ko. Tingnan mo ang gallery na punong-puno ng ebidensya na habang nagmamahal-mahalan kayo, ay sakin naman siya masaya. Ako kasi ang bukod tanging pumapawi ng pagod niya. Sige na, tingnan mo. Hindi ko naman yan ipagdadamot sa'yo. Alam mo kasi, sa totoo lang, gusto na kitang magising sa katotohanan na ako talaga ang mahal ni Adrian at hindi ikaw. Yan, masakit ba? Gusto mo isa pa para mahimasmasan ka? Sinampal mo ko? Walang hiya ka? Nang marinig ni Adrian ang ingay sa labas, ay napatakbo yun at nagmamadaling inawat ang dalawa, sabay itinulak ang galit na si Kath. Ano bang ginagawa mo dito? Ano pa bang hindi malinaw sa'yo? Wala na tayo, umalis ka na! Pinagtutulakan mo ako para sa babaeng yan? Talaga bang ipamumukha mo sa akin na mas mahal at pinili mo siya? Ha? Paano ako? Ni katiting ba wala ka nang nararamdaman para sa akin? Bitawan mo ako, babe, para matapos ng pagiging ilusyonada ng babaeng ito. Wow, ang tapang! Saan naman ang galing yan, ha? Kung umasta ka, akala mo naman asawa mo na si Adrian. Oh, asawa ko na nga siya. Narinig mo? Mag-asawa na kami. O ayan, mas makinang pasasingsing na to ang katotohanan na dapat itigil mo ng pagiging ilusyonada mo. O baka naman gusto mong bigyan kita ng copy ng marriage certificate naming dalawa. Sinungaling! Hindi totoo yan. Adrian, sabihin mo nagsisinungaling lang ang babaeng yan. Hindi ba't nangako ka sa akin noon na ako ang pakakasalan mo? Napaparaning ka na talaga, no? Ano, aalis ka ba o kakalad ka rin kita palabas? Aalis ako kung kailan ko gusto. Adrian, please, kausapin mo ako. Umalis ka na, Kat. Nakikiusap ako. Sana ito na ang huling beses na guguluhin mo kami ng asawa ko. Ipinagtulakan ni Adrian ang babae sa labas ng tarangkahan. Sabay mahigpit na niyakap ang asawa niyang si Nicole. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sorry, kasalanan ko lahat ng ito. Okay lang ako. Buksan niyo to! Adrian, kausapin mo ako! Adrian, ano ba? Pagsisisihan niyo to! Hindi kayo magiging masaya, isinusumpa ko! Lalo ka ng babae ka! Akin lang si Adrian! Akin lang siya! Nang matanawan ni Steve na nagwawala sa galit si Kath, ay patakbo niyang nilapitan yon. Halika na, umuwi na tayo! Pambihira naman oh, lalaki lang yan, iniiyakan mo. Pinagtitinginan ka na ng mga tao, nakakahiya. Halika na! Wala akong pakialam. Mga tsismosa kayong lahat. Anong tinitingin-tingin niyo, ha? Inalalayan na lang ni Steve ang nanginginig sa galit na kaibigan hanggang sa makarating sila sa kanto kung saan nakaparada ang motor na kanilang sasakyan. Pinagsisipa noon ang motor ni Steve na tila ba doon ibinubuhos ang kanyang galit. Uy, tama na! Pambihira naman oh! Kapag nasira yan, paglalakarin kita pa uwi. Tara na! Umuwi na tayo! Itagay na lang natin yung sama ng loob mo. Hindi ko sila titigilan. Gagawin kong miserable ang buhay nila. Umanda sila sa akin. Ay, ayan ka na naman eh. Kinakabahan na naman ako dyan sa mga pinaplano mo eh. Alam mo, buti pa magpahinga ka muna para makapag-isip ka ng maayos. Habang nasa biyahe ay wala nang imik si Kat, ngunit maraming mga bagay ang sumasagi sa kanyang isipan noong mga oras na yon. Sabay na pangisi ang babae. Lintik lang ang walang ganti. Sama-sama tayong mamamatay sa lungkot at magiging miserable. Aray ko, ano ba? Madidisgrasya tayo sa ginagawa mo eh. Kung gusto mo pang makaganti, ilugar mo yung galit na nararamdaman mo. Sakit nun ha? Nang makarating sila sa bahay ni Steve, kung saan nakikituloy si Kath, ay padabog pa rin yung pumasok sa loob. Sabay umupo sa pahabang sofa sa sala. Alam mo, matatapos lang ang problema ko kapag nawala na si Nicole sa buhay namin ni Adrian. Aba, ayos yan ah. Hindi ba't ikaw nagbibigay problema dyan sa sarili mo, pati na sa kanila? Tapos na kasi kayo ni Adrian pero ipinipilit mo pa rin talaga. Dahil nangako siya sa akin noon,
Ang sabi niya akong pagkakasalan niya tapos malalaman ko na kasal na sila. Hindi pwede yun. Nakaasar ka ba? Ano ba nakakatawa sa sinabi ko? Paano di ako matatawa daig mo pang batas? Sinasampal ka na ng katotohanan pero ipinipilit mo pa rin ang gusto mo. Anong laban mo sa Nicole na yun? Kasal na pala sila tapos mabait pa, mayaman at hindi kasing lakas ng amats mo. Tumahimik ka. Hindi ka na nakakatawa. Kapag hindi ako nakapagpigil, baka mauna pa kita mapatay kaysa sa babaeng yun. Sorry na. Sige na, para matapos na yung pagmamaktol mo. Ano bang plano? Ang dami mo ng utang sa akin, ha? Ako nang bahala. At sa pagkakataon na to, sisiguruhin ko na magtatagumpay ako. Pwede mo ba akong pahiramin ng baril? Baril? Anong gagawin mo? Loko ka. Ano naman ang alam mo sa paggamit ng baril? Di turuan mo ako para ako mismo tatapos sa babaeng yon. Wag na. Kami nang bahala ng mga tropa ko. Baka mamaya mahuli ka pa't madamay pa ako dyan eh. Kinabukasan, bandang 9:00 ng gabi, habang nasa biyahe ang mag-asawang sina Nicole at Adrian pauwi sa kanilang bahay, napansin nila na may isang motor na tila ba sila ay sinusundan. Nang makarating sila sa may alanganing lugar, ay bigla na lamang pinagbabaril noon ang kanilang gulong. Takot na takot ang mag-asawa, lalo na nang kumatok ang dalawang lalaki sa kabilang bintana. Bubuksan niyo to o pasasabugin ko mga bungo niyo. Agad naman nilang binuksan ang bintana at mababakas ang takot sa muka ng mag-asawa. Anong kailangan niyo? Ibibigay namin kahit anong gusto niyo. Huwag niyo lamang kaming sasaktan. Ayos, mukhang magkakasundo tayo dyan. Akin na yung mga cellphone at lahat ng pera na meron kayo. Bilis! Agad namang iniabot ng mag-asawa ang hinihingi ng mga yun. Pre, parang may kulang. Hindi lang naman to ang pakay natin, hindi ba? Relax ka lang pare. Pwede bang hiramin muna namin ang asawa mo? Huwag ka mag-alala, hindi naman namin siya sasaktan. Paliligayahin pa nga namin eh. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo na subukang ituloy kung ano man ang pinaplano niyo dahil baka pagsisihan niyo to. Wow, matapang! Binuksan nun ang pinto ng sasakyan at hinila ang braso ni Nicole. Akma pa lamang lalabas si Adrian ay inunahan na yung barilin ng kasamang lalaki ni Steve. Hindi! Anong ginawa niyo? Adrian! Pagbabayaran niyo to! Galit na galit at buong lakas na nanlaban si Nicole. May alam yon sa pakikipaglaban, lalo na tinuruan siya ng kanyang ama na depensahan ang kanyang sarili. Naagaw niya ang baril ni Steve at sinakal niya yon habang nakatutok ang baril doon. Ibaba mo yan kung hindi pa sasabugin kong bungo ng lalaking ito! Isa! Dalawa! Ibaba mo na yung baril mo! Bilisan mo! Ayoko pa mamatay! Nakikiusap ako. Huwag mo ipuputok yan. Ibabalik namin lahat. Huwag mo na akong papatayin. Buong lakas niyang hinigpitan ang pagkakasakal, sabay pinukpok sa ulo si Steve at nang matumba yon, tinadyakan pa niya sa sikmura at sa pribadong bahagi ng katawan noon. Sige, subukan mo yung damputin kung gusto mong isunod kitang balian ng buto. Ano? Masyado ka namang matapang, Miss Beautiful. Bigla namang may sumipa mula sa likod ni Nicole, dahilan para matumba yon kasabay ng pagputok ng baril na tumama naman sa kanyang braso. Sakto namang may paparating na mga sasakyan, kaya naman nagmamadali ng sumakay ang dalawa sa kani-kanilang motorsiklo. Tulong! Tulungan niyo kami! Mabuti na lamang may nagmabuting loob na tumulong sa mag-asawa at sinugod sila sa pinakamalapit na ospital. Agad namang tumungo ang Daddy Leo at ang kapatid ni Nicole na si Miggy sa ospital matapos silang makatanggap ng tawag mula roon. Maswerteng daplis lang ang natamo ni Nicole sa kanyang braso, kabaliktaran sa malubhang kalagayan ni Adrian na noon ay may tama sa ulo at sumasailalim sa matinding operasyon. Samantala, anong nangyari sa inyo? Nasaan si Nicole? Hindi ba't ang sabi? Pasensya na, hindi naman namin alam na may alam pala siya sa pakikipag... Anong alam? Pumalpak kayo? Natalo kayo ng babae? Ang tatangan nyo naman, mga bisit!
Nabaril naman namin siya. Malay mo, matindi yung tama niya at... Siguraduhin mo lamang na natuluyan ang babaeng yon, dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. May isa pang problema. Hindi yun sinasadya nung kasama ko. Ano kasi, naalanganin lang eh. Pwede ba diretsuhin mo na ako? Sabihin mo na sa akin lahat ng kapalpakan niyo. May tama si Adrian. Nabigla yung kasama ko, kaya ayun... Napakatatanga niyo. Kapag may nangyaring masama kay Adrian, humanda kayo sa akin. Mga buwisit, sana ako na lang ang gumawa. Wala naman palang maaasahan sa inyo. Kinuha ni Kath ang kanyang bag, sabay lumabas ng bahay. Nababakas sa mukha nito at kilos ang pagkadismaya dahil sa pumalpak nilang plano. Kailangan ko malaman kung ano lagay ni Adrian. Kailangan ko makasiguro na ligtas siya. Kapag may nangyari masama sa kanya, umanda ka sa akin, Steve. Hindi kita mapapatawad. Ikaw ang papatayin ko, lintik ka. Sakay ng tricycle, nagpahatid siya sa pinakamalapit na ospital. Pagkababa niya ay sakto namang nakita niya ang pinsan ni Adrian, kaya naman nasiguro niya na naroon din ang kanyang pinakamamahal na lalaki. Nagtanong-tanong yun sa nurse station at nagpanggap na kamag-anak ng pasyente. Nagmamadali siyang tumungo sa labas ng operating room at doon ay nakita niya na may benda ang braso ni Nicole habang umiiyak at pinapakalma naman ng kanyang ama. Parang wala sa sarili na naglakad papalapit hanggang sa magtagpo ang kanilang paningin. Miss, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Si Adrian. Ano nangyari sa kanya? Ikaw? Ang kapal naman ng mukha mo para magpakita pa dito. Ha? Hindi mo ba talaga kami tatantanan? O baka naman may kinalaman ka doon? Pwede ba, Nicole? Manahimik ka. Unang-una, hindi ikaw ang pinunta ko dito. Pangalawa, huwag mo akong pagbibintangan, praning. At ako pa talaga ang praning? Anong tawag mo sa sarili mo? Paalisin niyo yan dito. Ako ang asawa. Ako lang ang kailangan ni Adrian. Guard! Ano ba? Bitawan niyo ako. Kailangan ko makita si Adrian. Buisit ka talagang babae ka. Umanda ka sa akin. Pagsisisihan mo to. Tandaan mo kahit anong gawin mo, akin lang si Adrian. Akin lang siya. At ikaw, sabi ng bitawan mo ko eh. Kaya kung lumabas na mag-isa dito, hindi mo ako kailangang... pangit! Lalo lamang tuloy na dagdagan ang galit ni Kat. Sakay ng tricycle patungo sa paradahan ng sasakyan papunta sa Karatig Lalawigan, ang lugar kung saan nakatira ang nag-iisang tao na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya nung mga oras na yun. Pagkababa ng jeep ay sumakay pa siya ng isa pang tricycle. Mahigit 2 oras din siyang bumiyahe at 3:00 na ng madaling araw nang marating niya ang isang lumang bahay na malayo sa mga kabahayan. Lubak-lubak at masukal ang daanan. Ma'am, sigurado po ba kayo na dito kayo pupunta? Naku, mag-ingat po kayo. Sabi ho kasi, mambabarang daw ho ang nakatira dyan. Etong bayad ko. Huwag ka mag-alala. Kaya ko sarili ko. Agad naman nang umarangkada ang tricycle papaalis, habang naglalakad na si Kat papunta sa tarangkahan at kinalagan ang lumang tali nito. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid. Kitang-kita niya ang napakaraming tanim na rosas ng kanyang lola dahil sa liwanag ng buwan. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Halos 10 taon na silang hindi nagkikita ng kanyang lola mula nung nilayasan niya yun. Sa takot na matulad sa kanyang lola ay mas pinili niyang makipagsapalaran sa buhay na malayo sa buhay na kanyang kinagisnan. Tumungo muna siya sa balkonahe at pinagmamasdan ang mga gamit na naroon. Ganun na ganun pa rin ang pagkakaayos, lalo na ang kanyang mga pinaglumaang sapatos at tsinelas. Napangisi siya, sabay humiga sa pahabang upuan na yari sa kahoy. Nasisiguro niyang tulog na tulog pa ang kanyang lola Amalia. Papikit pa lamang siya ng kanyang mga mata nang biglang may naramdaman siyang matalas na kuko sa kanyang leeg at isa pang matalas na bagay sa kanyang tagiliran. Anong ginagawa mo sa pamamahay ko?
Sino Kat? Anong kailangan mo? Lola, huwag niyo ho akong sasaktan. Ako ho ang apo ninyo. Nang marinig ng matanda ang sinabi ni Kat, ay nabitawan nito ang hawak niyang kutsilyo, sabay hinawakan ang muka ng dalaga. Apo, ikaw ba talaga yan? Ikaw nga. Salamat naman at nagbalik ka. Huwag mo na ulit iiwan si Lola. Mahal na mahal kita, apo ko. Patawarin niyo ho ako, Lola. Huwag kayong mag-alala. Kapag maayos ng lahat, kukunin kita dito. Aalis po tayo. Lilipat tayo sa mas maayos at magandang bahay. Alis? Hindi maaari. Dito lamang tayo. Hindi pwedeng umalis si Lola. Hindi ko pwedeng iwanan ang bahay na ito. Nandito lahat ng kailangan ni Lola. Nandito ang pinaka-importanteng mga bagay na ipamamana ko sa iyo. Gusto mo bang ituro ko na sa iyo ang mga dapat mong matutunan? Lola, ang totoo, kaya ho ako nandito dahil kailangan ko ho ang tulong ninyo. Kapag tinulungan niyo ho ako, ipinapangako ko, hindi ko na ho kayo iiwan at susubukan ko ng pag-aralan ng aklat ng karunungan. Ano bang klaseng tulong ang kailangan mo, apo? Sabihin mo lamang sa akin kahit ano, gagawin ko basta para sa iyo. Mayroon ka bang kaaway? Meron ba silang ginawa sa iyo? Sinaktan ka ba nila? Matapos ilahad ni Kat ang kanyang gustong mangyari at pagkukunwari upang makuha ang simpatsya ng kanyang lola. Awang-awa naman ang matanda na noon ay napapaluha pa habang inaalo ang kanyang apo na iyak ng iyak. Mahal na mahal po namin ni Adrian ang isa't isa, Lola. Siya po ang buhay ko. Kaya hindi ako makakapayag na maagaw siya sa akin ng babaeng yun. Tahan na, apo. Huwag kang mag-alala. Sisiguruhin ko na walang ibang kababaliwan ng lalaking yon kundi ikaw lang. Walang pwedeng manakit sa'yo. Pahihirapan ko siya at titiyakin ko na magdurusa ang katawan at kalooban niya. Pinapangako ko sa'yo yan. Kaya tumahan ka na, apo. Mahigpit na niyakap ng matanda ang dalaga at nung mga oras na yon ay pasimpleng napangisi si Kat. Na animoy nakikita niya na ang maliligayang araw kasama ang kanyang pinakamamahal na si Adrian. Buong araw kapansin-pansin ang sigla ng matanda na si Lola Amalia. Buong araw ay wala silang ibang pinagkukwentuhan kundi ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Ito ang nagsisilbing proteksyon ko sa loob ng maraming taon. At saka, may ilan ding dumadayo dito at humihingi ng aking tulong kapalit ng malaking halaga. Ito, tingnan mo ang kahon na ito. Dito ko itinatago ang perang inilalaan ko para sa iyo. Ha? Ang dami po nito, Lola. Tama ka. Kaya nga, sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi mo na ako kailangang iwanan. Lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo, pati na rin ang aklat ng karunungan na tuluyang babago ng buhay mo. Salamat ho, Lola. Kailangan na kailangan ko ito para makapagsimula ulit kasama ka at si Adrian. Sisiguruhin ko na mas magiging masaya siya sa piling ko. Salamat, Lola. Salamat dahil sa kabila ng lahat, nariyan pa rin kayo para sa akin. Siyempre naman. Ngunit isa lamang ang hinihiling ko, apo. Sana sa pagkakataong ito ay huwag mo nang takasan ang kapalaran mo. Tandaan mo, hanggat alam mo kung paano laruin ang iyong kaalaman at ang itim na kapangyarihan, mananatiling buhay ang iyong hangarin at sumpa para sa mga taong sagabal sa iyong buhay. Hindi ka magiging mahina at talunan. Halika, lumapit ka dito. Ibigay mo sa akin ang larawan o kahit anong kagamitan na kakailanganin ko upang maisagawa ang ritual.
Ngayon din ay makikita ng iyong mga mata ang kahalagahan at bagsik ng aking kapangyarihan. Naghalungkat sa bagsikat at kinuha ang larawan ng kanyang dating kasintahan at ang isang larawan ng babae na may ekis na kulay pula na ilang buwan niya na ring pinanggigigilan. Halos butas-butas na ang ilang parte ng larawang yon, lalo na sa may muka. Napakagwapo naman pala nitong kasintahan mo, Apo. Itong babae, hindi ko na mamukaan. Aba, sa lagay ng larawang ito ay masasabi ko na talagang may malaking atraso ito sa iyo. Gusto kong mamatay siya sa sakit na ipagtulakan siya ni Adrian. At sa katotohanan na wala siyang ibang mahal at gustong makasama kundi ako lang. Tumango-tango ang matanda at sinindihan ang kandilang kulay itim at pula. Kinuha niya ang isang bungo na may kung ano-anong marka at maraming nakatusok. Tinanggal ang ilang papel at larawan na naroon, inilagay sa isang telang kulay itim at isinilid sa isang lumang kahon. Inilagay ni Lola Amalia sa loob ng bungo ang larawan ni Adrian. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang lumang aklat mula sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Isang kahindik-hindik na imahe ang nakaukit sa unang bahagi ng aklat na yun. Ilang sandali pa, sinimulan na ni Lola Amalia ang pagriritual. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang apo at ipinatong sa ibabaw ng bungo habang patuloy sa pagbigkas ng kakaibang salita na tanging ang matandang mambabarang lamang ang nakakaunawa. Nang sumunod na araw, maaga pa lamang ay nagpaalam na si Kath sa kanyang lola. Lingid sa kaalaman ng matanda na maging ang perang inipon niya para sa kanyang apo at sa kanyang sarili ay dinala na ng kanyang pinakamamahal na apo. Mag-iingat ka, apo. Bumalik ka, ha? Opo, Lola. Kukunin ko lang si Adrian at babalik kami dito na magkasama. Sigurado po ako na magugustuhan niyo siya. Bye, Lola. Mahal na mahal ko po kayo. Kayo na hong bahala sa bruhang yon. Siguraduhin niyo na kahit sinong lalaki ay hindi na magkakagusto sa kanya. Aalis na ho ako. Bumalik ka agad, mahal kong apo. Mamimiss ka ni Lola. Pasensya na, Lola. Hindi ko na kaya mabuhay sa lukluk na lugar na ito. Sa kalagayan ni Adrian, mas makakabuti kung malapit lang kami sa bayan. Isa pa, wala naman akong planong maging mambabarang na katulad niyo. Samantala, nang mga oras na yon ay nakatulog naman si Nicole sa hospital bed ng kanyang asawa. Nagising yon nang maramdaman niyang gumalaw ang braso ni Adrian. Ha? Babe? Salamat naman sa Diyos at gising ka na. Sobrang nag-alala ako sa iyo. Ang sakit ng ulo ko. Teka, anong ginagawa ko dito? Nasaan si Kat? At ikaw, sino ka? Bakit ikaw ang... Diyos ko, hindi mo ako maalala. Babe, huwag ka naman nagbibiro ng ganyan. Hindi mo ba naaalala kung ano nangyari sa atin at kung sino ako? Ako si Nicole, ang asawa mo. Asawa? Sinungaling ka. Hindi totoo yan. Si Kat ang mahal ko. Kailangan ko siya. Kat, ang sakit ng ulo ko. Doc, nurse, tulong! Tulungan niyo kami! Agad namang inasikaso ng doktor ang kanyang asawa, habang pinili na lamang munang lumabas ni Nicole sa kwarto at doon ay napahagulhol habang nakaupo. Paglabas ng doktor ay agad namang ipinaliwanag nito ang kalagayan ni Adrian. Nagkaroon po siya ng traumatic brain injury na naging sanhi ng kanyang memory loss o tinatawag nating amnesia. Maaari naman itong temporary lamang, depende sa bilis ng kanyang recovery. Kung may mga taong makakatulong sa bilis ng kanyang paggaling, mas makabubuti na yun muna ang pansamantala niyang makakausap.
Habang magkausap ang doktor at si Nicole, ay siya namang pagdating ni Miggy. Mahigpit na yumakap ang babae sa kanyang kapatid habang inilalabas ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ano ba nangyayari, ate? Hindi pa rin ba nagigising si Kuya Adrian? Gising na siya, Miggy. Kaya lamang, hindi niya ako maalala. Bakit si Kat ang hinahanap niya? Ganun ba kalalim ang pagmamahal niya sa babaeng yon? Ang tagal na namin magkasama pero ang bruha pang yun ang mas naaalala niya. Ay, huwag ka nang umiyak, ate. Pasasaan ba't babalik din sa normal ang alaala niya? Tahan na. Nung araw ding yun, pumunta si Kath sa ospital. Nadatnan niya na nagwawala si Adrian at umiiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan. Agad siyang pumasok at umeksena. Adrian? Mahal, nandito ka na. Bakit ngayon ka lang? Akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko hindi mo na ako mahal. Shh! Huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Huwag ka mag-alala dahil hindi kita iiwan. Alam mo naman na mahal kita, hindi ba? Hindi kinaya ni Nicole na makita ang ganoong sitwasyon, kaya tumakbo na lamang siya palabas ng kwarto ng binata. Agad namang sinundan yun ng kanyang kapatid. Ay, umiiyak ka na naman, ate. Kailangan mo maging mas matatag para sa inyo. Malay mo, sinusubok lang talaga kayo ni Kuya. Lilipas din to. Sa ngayon, umayo na lang muna tayo para sa kung ano mang mas makaububuti para sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Miggy. Gulong-gulo ng isip ko at hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin magtiis sa ganitong sitwasyon. Ikaw pa rin na masusunod, ate. Ikaw pa rin na magdedesisyon para sa kanya. Hindi ka lang niya maalala pero hindi mababago na ng katotohanan na mag-asawa kayo at ikaw lang ang may karapatan sa kanya. Makalipas ang 1 linggo, minabuti nilang iuwi sa isang apartment na malapit lamang sa ospital si Adrian, kasama ang private nurse nito. Dumadalaw na lamang doon si Nicole at tinataon niya na tulog ang asawa. Para sa ikabubuti ni Adrian ay pinapayagan niyang dumalaw doon si Kath. Huwag ka mag-alala. Tanggap ko naman na kasal na kayo. Sa ngayon, isa lang naman ang gusto natin, ang gumaling siya. Pasensya ka na sa mga nangyari nitong nakaraan. Masyado lang ako nagpadala sa emosyon ko. Kalimutan na natin yon. Bilang babae, naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Pero sana maging sincere ka sa lahat ng mga sinasabi at pinapakita mo. Ayaw mo naman sigurong matawag kang kabit. Sa ngayon, oo, ikaw ang naaalala niya pero ako pa rin ang asawa niya. Yun naman pala eh. Pero bakit masyado kang affected? Natitrigger ka ba sa beauty ko? Char! Biro lang. Alam mo, wala ka namang dapat alalahanin eh. Kung ako sa'yo, magpahinga ka muna. Tingnan mo, nangangayayat ka na. Paano? Uuwi mo na ako ha? Babalik na lang ulit ako bukas. Bye! Kawawang Nicole, sorry ka na lang dahil isa sa mga araw na to, mawawalan ka na ng asawa at ikaw naman ang magpapakadesperada. 1 araw, nagising na lamang si Nicole dahil sa labis na pananakit ng kanyang ulo. Pinilit niyang bumangon sa kanyang higaan nang maramdaman niyang may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan na tila ba matatalas na bagay. Pinilit niyang sumuka ngunit wala namang lumalabas na kahit anong likido sa kanyang bibig, hanggang sa may naramdaman siyang tumutulo sa kanyang ilong. Sinapo niya yon gamit ang daliri at nang makakita siya ng dugo ay agad siyang lumapit sa malaking salamin at pinagmasdan ang kanyang sarili. Napaatras siya sa labis na takot. Kulubot na ang kanyang balat at nang hawiin niya ang isang bahagi ng kanyang buhok ay nalagas yon, dahilan para mapatili siya sa labis na takot. Hindi ako yan. Namamalikmata lang ako. Nananaginip lang ako.
Nang madatnan ni Miggy ang kanyang ate ay wala yung malay sa loob ng banyo. Ha? Ate? Ate, gumising ka! Anong... Dad! Si ate! Hindi makapaniwala si Miggy na makita sa ganong kalagayan ang kanyang kapatid. Dinala nila yon sa ospital at sa loob ng 3 araw ay iba-iba ng test ang isinagawa, ngunit hindi pa rin matukoy ang kanyang sakit. Ramdam na rin ni Nicole ang panghihina ng kanyang katawan. Habang siya ay umiiyak dahil sa kanyang kalagayan, bigla namang dumating si Kath. Pasensya na, dumiretso na ako dito. Dumaan kasi kanina si Miggy sa apartment ni Adrian. Nabalitaan ko nangyari sa'yo kaya gusto kitang kumustahin. Tutal, malapit lang naman. Anong sabi ng doktor? Wala pa ring findings sa mga doktor. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako ganito. Kung kailan mas kailangan ako ng asawa ko, tsaka naman ako nagkakaganito. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman niya hinahanap. Teka, eto, nagpa-picture kami kanina. Tingnan mo, napakaganda ng ngiti niya, hindi ba? Alam mo, buti pa magpagaling ka na muna. Huwag mo nang alalahanin si Adrian at hindi naman siya pinababayaan ng nurse niya. At hindi ko rin naman siya pababayaan hanggat hindi pa siya gumagaling. Kaya, ikaw, magpahinga ka lang dito at magpagaling ka, ha? Ikaw din, baka mamaya, tuluyan ka na talagang makalimutan ng asawa mo. Sa lagay ko ngayon, mas mabuti na rin siguro na hindi niya ako naaalala. Sige na, iwanan mo na muna ako. Gusto ko lang muna mapag-isa. Sige, hindi naman talaga ako gaano magtatagal. Bye, babalitaan na lang ulit kita. Sorry ka na lang, Nicole, dahil ito na ang simula ng pagiging talunan mo. Mamamatay ka na hindi ka man lamang naaalala ni Adrian. Samantala, makalipas ang ilang oras ay bumalik yon sa apartment ni Adrian. May dala yon na merienda na binili niya para sa nurse. Ipinagtimpla niya pa yon ng inumin. Ilang sandali lamang matapos magmerienda ay bigla na lamang nakatulog sa sofa ang nurse. Kaya naman malaya niyang naisagawa ang kanyang pinaplano. Mahal, saan tayo pupunta? Sa lugar kung saan wala na makakapagpahiwalay sa ating dalawa. Sasama ka ba? Oo naman, kahit saan. Alam mo namang ikaw ang buhay ko at kahit saan pa tayo pumunta, basta magkasama tayo, magiging masaya ko. Mahal na mahal kita, Adrian. Magkasama nating tutuparin ang lahat ng mga pangarap natin noon. Tayo na. Makalipas ang 3 oras ay dumating naman ang pinsan ni Adrian. Laking gulat noon nang madatnan na tulog ang nurse at wala rin doon ang kanyang pinsan. Labis ang kanyang pag-aalala kaya naman agad siyang tumawag kay Nicole. Mabuti na lamang ay si Miggy ang nakasagot dahil nakatulog ng mga oras na yon ang kanyang kapatid. 1 buwan ang nakalipas. Hindi pa rin nila mahanap sina Adrian at Kath, kaya naman naisip na lamang nila na sinadya ng mga yon na magpakalayo. Tama, huwag na nating hanapin ang taong ayaw magpahanap. Baka naman talagang mahal niya si Kath kesa sa akin. Isa pa, wala naman na ako magagawa para sa kanya. Tingnan niyo nga ang kalagayan ko. Sa tingin niyo ba mamahalin pa ako ni Adrian? Ayaw ko nang umasa na babalik pa ang alaala niya. Pagod na rin akong umasa na gagaling pa ako. Ayoko na. Pagod na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Gagaling ka. Pupunta dito ang tiyo mo. Ang sabi niya posibleng mambabarang ang may gawa niyan sa'yo. Mambabarang? Hindi kaya mambabarang yung pusang tumangay kay kuya? Hindi imposible. Iba ang nagagawa ng labis na pagmamahal at ng isang taong desperada. Kahit na mali at kahit na ikapahamak pa ng iba, ay gagawin nila na wala man lamang ni katiting na konsensya. Kinabukasan, bandang 6:00 ng gabi. Paano mo nagawa sa akin to, apo ko? Sinungaling ka? Ang sabi mo babalik ka at hindi mo na ako ulit iiwan.
Hindi ka marunong tumupad sa iyong pangako. Ginamit mo lamang ako para mangyari ang mga gusto mo. Pagsisisihan mo ito. Tuturuan kita ng leksyon. Kailangan mong magising sa katotohanan na walang ibang magmamahal sa iyo tulad ng pagmamahal at pag-aaruga na kaya kong ibigay sa iyo. Muli kong babawiin ang lahat ng meron ka. Nang gabi ring yun, muling nagsagawa si Lola Amalia ng ritual upang manumbalik ang alaala ni Adrian. Sa kabilang dako naman ng mga sandaling yon ay nagtatalo sina Steve at Kat tungkol sa lalaki. Ilang beses na kitang tinulungan, hindi pa ba sapat yun? Ayaw ko madamay sa mga kalokohan mo. Pamamahay ko to kaya madadamay ako sa oras na matuntunan lalaking yan dito. Tsaka, tanga ka ba? Nag-iisip ka ba? May asawa si Adrian kaya hindi mo siya pwedeng angkinin. Bakit ba nakikialam ka? Huwag kang mag-alala, hindi nila kami pag-aaksaya ng oras dahil sigurado ko na nag-aagaw buhay na ngayon si Nicole. At kapag patay na siya, magiging malaya na kami ni Adrian. Meaning to say, wala na akong kaagaw. Nababaliw ka na. Ano ba nakita mo sa lalaking yan, ha? Isa pa, hindi mo ba natatandaan kung ilang beses ka na niyang pinagtulakan noon? Bulag ka ba, ha? Hindi mo ba talaga nakikita kung sino totoo nagmamahal sa'yo? Para akong tanga na nagpapaalipin sa mga buwisit mo mga utos pero hindi mo man lang... Anong ibig mong sabihin? May gusto ka sa akin? Mahal mo ko? Hello? Sa tingin mo ba papatol ako sa'yo? Wala ka man lamang sa kalingkingan ni Adrian. Ew! Ganun ha? Nandidiri ka sa akin? Hindi mo ko kayang mahalin? Pwes, kung hindi ka mapapasakin, wala rin makikinabang sa'yo. Akin ka lang, Kath! Akin ka lang! Bitawan mo ako! Hayop ka! Adrian! Tulungan mo ako! Nung mga oras na yon, natagpuan na lamang ni Adrian ang kanyang sarili sa labas ng tarangkahan. Pinakikinggan niya ang bulong na kanyang naririnig. Napahawak yun sa kanyang ulo at napaupo sa may simento dahil sa sobrang kirot at unti-unti nang nanunumbalik ang kanyang alaala. Nagsisigaw yun hanggang sa nilapitan ang isang tricycle driver. Tama, siya nga yun. Siya yung lalaking nawawala at hinahanap ng mga pulis noong nakaraan. Sir, okay lang po ba kayo? Sakay na ho kayo, iatid ko ho kayo. Agad namang sumakay si Adrian at inaalala ang lugar kung saan siya uuwi. Gulong-gulo pa rin kasi ang kanyang isip hanggang sa naging malinaw na yon at tuluyan niya nang naalala ang lahat. Nang dumating siya sa bahay nila Nicole ay nadatnan niya na ginagamot ito ng tiyuhing albularyo. Hindi naman makapaniwala ang mga yon sa biglang pagdating ng lalaki. Halos hindi na makamulat si Nicole dahil sa iniinda niyang karamdaman. Kuya, saan ka nang galing? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala sa'yo? Ano ba nangyarit? Bigla ka na lang nawala. Hindi ko alam. Basta, kanina bigla na lamang akong nagkamalay na nasa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. Wala akong kasama. Hindi ko matandaan kung sinong kasama ko at kung paano ko nakarating dun sa bahay na yun. Luma kasi yun tapos marumi tsaka... Tsaka na lamang natin pag-usapan yan. Sa ngayon ang mahalagay nandito ka na. Kailangan ka ng anak ko. Sana'y gumaling na siya. Ako nahihirapan na makita siya sa ganyang kalagayan. Nicole, naririnig mo ba ako? Nandito ako sa tabi mo. Chong, anong nangyayari sa kanya? Ay, isang mabagsik na mambabarang ang may gawa nito. Sinusubukan kong alamin ang dahilan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan gamit ang aking diwa. Ikaw ang ugat ng lahat na nangyayaring ito. Isang sakim na pag-ibig at pusong nababalot ng maling pagnanasa. Binarang ang asawa mo ng dati mong kasintahan at ikaw, hindi ka nagkaroon ng amnesia. Yon ay bahagi ng madilim na plano ng babae mo. Sikat? Ikaw ang dahilan kung bakit nahihirapan ngayon si Nicole.
Hindi mapigilan ng albularyo ang kanyang damdamin sa galit kay Adrian, ngunit pinigilan yon ni Miggy. Chong, hindi niya naman ho ginusto nangyari. Kung meron man hong dapat magbayad, ay ang malanding pusa na yon. Kapag nakita ko siya, kahit babae pa siya, sasabunutan ko talaga siya eh. Anong sabi mo? Sasabunutan? Ang ibig kong sabihin ay, baka masuntok ko siya. Hindi basta-bastang ginawa niya kay ate. Matapos maisagawa ng albularyo ang ritual, naramdaman niya naman ang labis na panghihina ng kanyang kinakalabang mambabarang. Hindi dahil mahina yun, kundi dahil sa hindi na nito paglaban. Samantala, sige, pahirapan mo ako. Tapusin mo na ako. Wala na rin namang silbi ang buhay ko. Nag-isa na lamang ako at walang nagmamahal sa akin. Patawarin niyo ako sa nagawa ko. Ginawa ko lamang yun dahil sa kagustuhan kong mapasaya ang aking apo. Hindi kita kailangang paslangin. Sapat ng pagbayaran mo sa impyerno lahat ng mga kasalanan mo. Sa pagpapasakit sa mga inosenteng tao, kung meron ka man dapat turuan ng leksyon, yun ay ang apo mong salbahe at saksakan ng kate. Patawad. Napahagulhol na lamang si Lola Amalia. Kinuha ang kanyang mga kagamitan at pinagmasdan ang mga yun. Hawak ang isang itim na kandila ay nag-usal siya ng mga kahindik-hindik na salita hanggang sa sinunog niya ang isang kwadradong kahon na yari sa pandan. Humalakhak pa yun, sabay kinuha sa ilalim ng mesa ang isang galon na naglalaman ng gaas na ginagamit niya para sa kanyang ilaw na degasera. Ibinuhos niya yun sa dingding at ang natira ay sa kanyang damit. Sabay ipinikit ang kanyang mga mata at humiga sa sahig na yari sa tabla. At inalala ang mga masasayang sandali kasama ang kanyang pinakamamahal na apo. Samantala, Chong, ayos lang po ba kayo? Tapos na. Gagaling na ang ate mo. Nasisiguro ko rin na magbabayad ang apo ng mambabarang na yon sa kanyang mga kasalanan. Ramdam ko ang bigat ng kalooban ng matanda bago siya tuluyang nilamon ng apoy. Ilang sandali lamang ay nanumbalik na ang kapulahan ng labi ni Nicole at naimulat niya na rin ang kanyang mga mata. Salamat sa Diyos. Sadyang napakabuti niya. Ligtas ka na, mahal kong pamangkin. At ikaw, Adrian, ingatan mo siya. Sana bago ka mambabae, isipin mo muna kung anong posible mangyari. Muntik na mapahamak ang pamangkin ko, pati na rin ang sarili mo dahil sa isang pagkakamali. Minsan ho akong nagkasala sa asawa ko pero alam ho ng Diyos na pinagsisihan ko na yon. Mahal na mahal ko po si Nicole. Adrian, naalala mo na ako? Oo, babe. Sorry. Patawarin mo ko kung ano man na nagawa ko sa iyo kung nasaktan kita. Patawarin mo ko sa lahat-lahat. Mahal na mahal kita. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari masama sa iyo. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga nandito ka na. At magaling na tayong pareho. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Kinabukasan, nagising naman si Kat na nakatali ang mga kamay at paa. Ramdam niya ang sakit ng buo niyang katawan at labis na panghihina. Napakadilim ng silid na kanyang kinaroroonan. Pilit niyang kinakalagan ang kanyang sarili, ngunit ilang sandali lamang ay may narinig siyang yapak at biglang may nagbukas ng pintuan. Gising ka na pala! Ano, tatakas ka? Saan ka pupunta? Hahanapin mo si Adrian? Pupuntahan mo siya? Alam mo bang sikat na sikat ka ngayon? May mga pulis na naghahanap sa iyo dahil sa pagkidnap mo kay Adrian at malamang sa malamang bumalik ng alaala niya. Hayop ka! Pakawalan mo ako dito! Papatayin kita! Nang humarap si Kat kay Steve ay biglang napaatras ang lalaki dahil sa nakakatakot na itsura nito. Oh, ano nangyari sa mukha mo? Nakakadiri ka!
Halos masukayon dahil sa pandidiri, maliban sa kulubot na balat at tila sunog na mukha ni Kat. Steve, bumalik ka dito! Kalagan mo ako! Hayop ka! Pagbabayaran mong lahat ng kahiyupang ginawa mo sa akin! Papatayin kita! Halos inabot na ng hapon bago siya nakawala sa mahigpit na pagkakatali. Ramdam niya ang hapdi at sugat ng kanyang mga kamay at paa. Gumapang siya palabas at tumungo sa silid para kunin ang kanyang bag. Oh, nasaan ang pera ko? Hindi pwedeng mawala yun! Steve! Demonyo ka talaga! Maswerteng nakakuha ng 100 ng dalaga sa bulsa ng kanyang bag na ginamit niya upang umalis sa bahay na yun. Nagtalukbong pa siya ng tela upang makasiguro na walang makakakita sa kanya. Sumakay yon ng tricycle at nakisuyong ihatid sa luklok na baryo kung saan nakatira ang kanyang lola Amalia. Ibinaba naman siya ng driver sa alanganing lugar dahil sa takot na tumuloy sa kanyang pupuntahan. Pasensya na ho kayo. Sa inyo na lang ho yung pamasahin ninyo pero hindi ako maaaring tumuloy. Maigi na hong nag-iingat dahil may mga anak pa ho akong umaasa sa akin. Wala nang nagawa pa ang dalaga, kaya kahit nahihirapan dahil sa kanyang kondisyon ay nagpatuloy yon sa paglalakad. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang muka at ilan pang mga sugat sa katawan. Anong nangyari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Si Lola lamang ang makakatulong sa akin. Kailangan ko rin makaganti sa hayop na Steve na yon. Napakasama niya. Pinagsamantalahan niya ako. Kinuha niya lahat ng pera ko. Hayop siya. Dapat siya mamatay. Nang makarating sa may tarangkahan, nabitawan niya ang kanyang dalang bag at napaupo sa lupa nang makita ang natupok na bahagi ng bahay na yari lamang sa pawid, tabla at kahoy. Uling na lamang ng mga natitirang kahoy ang naroroon. Lola! Lola! Hindi pwede! Hindi niyo ako pwedeng iwan! Lola! Pilit niyang hinahanap ang kahit isang parte lamang ng kalansay ng kanyang lola. Dinampot niya yon sabay na pahagulhol. Ilang sandali pa, dumilim ang paligid at sinabayan pa yon ng malakas na kulog at kidlat. Yung aklat! Kailangan ko yung aklat! Hindi pwedeng mawala yun! Hindi pwede! Basang-basa dahil sa matinding buhos ng ulan at nanginginig dahil sa sobrang lamig, hanggang sa nawalan na yon ng malay. Kinabukasan, wala sa sarili na nagpagala-gala si Kat sa sentro ng kanilang baryo. Sumasakay sa jeep at kung saan-saan nakakarating, pinandidirihan ng mga tao at pinagtatabuyan. Isang araw, habang nagdadasal sa simbahan si Nicole ay bigla na lamang may kumalabit sa kanya. Napaatras pa siya nang mamukaan kung sino yon. Nakita mo si Adrian? Ikaw? Anong... Babe, tara na. Ha? Anong... Adrian? Sa wakas nagpakita ka sa akin. Ang tagal-tagal kitang hinanap. Halika na, sumama ka sa akin. Hinahanap na tayo ni Lola. Agad na nilapitan ng ilang opisyal sa simbahan at iginiya palabas ang wala sa sariling babae. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sa laki ng kasalanan niya sa atin, hindi ko pa rin kayang makita siya sa ganoong kondisyon. Karma niya lang yun. Kalimutan na natin siya. Hindi rin makakabuti na isipin mo siya lalo na sa kalagayan mo ngayon. Ayokong ma-stress ka at hindi yan makakabuti sa baby natin. Oo, hindi na. Tara na, nagugutom na naman kami ng anak mo. Makalipas ang 8 taon, tumatakbo ang batang lalaki mula sa kanyang silid-aralan. Bigla na lamang yun napatid at nadapa sa simento. Agad na nilapitan yon ng isang babae. Okay ka lang? Naku, nagkasugat ka sa tuhod. Masakit ba? Halika, dadalhin kita sa klinik para malinisan ang sugat mo.
Masakit po. Baka magalit sa akin ang mami at daddy ko. Hindi yan. Hindi mo naman sinasadya eh. Aksidente lang yun nangyari. Huwag ka nang umiyak. Pagkagaling sa klinik, sinamahan pa yun ng babae sa may gate habang naghihintay ng sundo ang batang lalaki. Napapatingin ang babae sa maamong muka noon. Sa dinami-dami na makikita ko, ikaw pa talaga. Ang bilis ng panahon. Ang dami nangyari. Ay, ang cute niya. Kamukhang-kamukha siya ng... Tim, anak, nandito na kami. Tumakbo ang bata palapit sa kanyang mami Nicole at daddy Adrian. Ano nangyari dyan? Nadapa ka ba, anak? Opo, mami. Sorry po. Okay ka lang ba? Wala namang ibang tumama sa'yo? Okay lang po ako, daddy. Buti na lang po, tinulungan ako ng babae kanina. Ay, nandyan lang po siya kanina eh. Mabait po siya, may scar siya sa face, pero maganda rin po siya. Sinamahan niya po ako sa klinik. Sayang naman, hindi man lang tayo nakapagpasalamat. Nag-thank you ka ba, anak ko? Yes po, mami ko. Kasi sabi niyo po, always mag-thank you kapag may nag-help sa akin. Very good naman talagang baby boy namin. Pwedeng-pwede nang maging kuya. Tara na, anak. Agad namang sumakay sa kotse ang bata. Bahagya naman sumilip si Kath mula sa pinagtataguan nito. Okay nang hindi niyo alam na buhay pa ako. Makakagulo lamang ako sa buhay ninyo. Maaalala niyo lang lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Alam ng Diyos kung gaano ko pinagsisihan ng lahat ng iyon. Maya-maya ay dumating na rin ang pamangkin ng asawa ni Kath at mahigpit na yumakap yon sa kanya. Ilang sandali naman ay tumungo sila sa labas ng gate ng school at sumakay na ng sasakyan kung saan naghihintay ang asawa niya na si Alfred. Nakita ko sila. Kumusta? Nakausap mo ba? Hindi eh. Yung bata lang. Wala naman na akong planong makipag-usap pa. Wala rin naman mangyayari kung magsasorry pa ako. Tama nang makita ko silang masaya. Siguro naman sa tagal ng panahon ay napatawad na nila ako. Tara na. Siguradong gutom na yung pamangkin mo. At saka, ewan ko ba, nahihilo na rin ako. Kumain naman tayo bago umalis. Napapadalas na yung hilo mo ah. Hindi kaya... Ay, ayan ka na naman. Baka mamaya umasa pa ako. Pero kung sakali man, edi... Salamat sa Diyos. Gusto ko rin namang maranasan na maging ina. Si Alfred ang tumulong kay Kath na gumaling sa sakit nito mula sa pagpapaalbularyo at mahigit 1 taong iginugol nito sa mental hospital hanggang sa manumbalik sa katinoan. Dahil sa kabutihang loob ng binata ay agad silang nagkasundo at nang gumaling si Kath ay hindi naman nagdalawang isip ang dalaga na tanggapin sa buhay niya ang nag-iisang tao na naging kakampi niya sa panahon na siya ay walang-wala. Isang araw, kalalabas lamang ni Kath sa klinik nang makabangga niya ang isang babae paglabas ng pinto. Nagkatitigan silang dalawa at parehong napalunok ng laway. Sorry, hindi ko sinasadya. Pasensya ka na. Kat? Sandali. Nicole, kung iniisip mo na nandito ako para manggulo o may pinaplanong masama, nagkakamali ka. Alam kong walang dahilan para maniwala ka sa akin, pero nagbagong buhay na ako. Alam ko kahit humingi ako ng tawad, lumuhod o kahit ano pang gawin ko, wala na rin naman magbabago. May asawa't magkakaanak na rin ako, kaya hindi ko naguguluhin ang buhay nyo. Matagal ka na naming napatawad. Kalimutan mo na yon. Alam ko na sapat na ang pinagdaanan mo para matuto ka sa lahat ng mga pagkakamali mo noon. Salamat. Sobrang nahihiya ako sa inyo, kaya mas minabuti ko na magtago. Kaya lang, ewan ko ba? Mukhang pinagtatagpo talaga tayo ng pagkakataon. Nakita ko sa school yung anak ninyo nung nakaraang buwan. Ikaw ba yung tumulong sa kanya?
Oo, nadapa kasi siya at salamat. Sana masaya ka na rin sa buhay na meron ka ngayon. Paano? Kailangan ko nang pumasok. Masaya ako na nanay ka na rin. Isang matipid na ngiti ang itinugon ni Kat, sabay himas sa kanyang tiyan at ilang segundo lamang ay tinawag na siya ng kanyang asawang si Alfred na naglalakad papalapit sa kanya. Napalingon si Nicole nang makita ang mag-asawa. Natuwa naman siya na makitang masaya ang babae na muntikan ng sumira sa buhay niya at ng kanilang relasyon ni Adrian. Kinagabihan. Babe, ano pala yung sasabihin mo sa akin? Anong sabi ni Doc maliban sa magkakaroon na tayo ng baby girl? Hindi to tungkol kay baby. Tungkol kay Kat. Nakita ko siya kanina kasama yung asawa niya. Nagkausap kami. Ang laki na ng pinagbago niya. Babe, huwag ka magtitiwala doon. Mahirap na. Okay na tayo ngayon, kaya hanggat maaari, iwasan natin siya. Sa sobrang sama ng ginawa niya sa atin dati, imposibleng... Babe, napaka-judgmental mo. Lahat ng tao pwedeng magbago. Natural ang kabutihan sa isang tao. Pero may mga pagkakataon at sitwasyon na pwedeng mag-udyok sa atin para makagawa tayo ng pagkakamali. Napakabait naman talaga ng asawa ko. Kaya sobrang mahal na mahal kita eh. Payakap nga. Mommy, Daddy, ako rin po. Pwede po ba akong sumali? Jesus, ang napakapogi kong anak. Halika nga dito. Ang asim ng baby boy natin ha. Nako, paamoy nga si Mami. Aba, oo nga Daddy, ang asim, manang-mana sa'yo. Yon! Ang ganda ng kwento natin. Happy ending pa rin kahit papano. Dahil dyan, marami akong utang na shout out. Simulan po natin kay Maria Ginabo. Hi kay Angelina Ignacio. Hello po kay Ami Viray. Kay Neptali Miro. Shout out po kay Yash Abdul. Kay Rosalina Bogayong. Kay Finky Rusi 14. Hi kay Billy Ray, Jenny May, Ray Buendia, Mirna Lampasa, Meng Paraton, Mari, Michael at Uncle Dayong from Lucy Buendia. Hi po kay Berzay Cuna. Hello kay Mirasol Masuher, kay Janet Cisneros, kay Marjorie Dequilla, kay Sheila Cheryl at Liza Agado. Hello din po kay Maria Grace Grefalja, kay Edgardo Fontanilla, kay Adi Larico. Hello po kay Andrea Gape from Renerio Gape. Hi din po kay Elvira Fremista. Hi kay Jade Guevara, kay Dimples Yumi. Hello po kay Mel, kay Arlene Torquiza, kay Editha Alegre, kay Emily Cosino. Shout out kay Cataleja Soto, kay Annalie Gapol, kay Asodi Senserila, Bampirang si I Love Traveled. Hi po kay Frederick Ganagana, kay Leonora Consensino, kay Maria Katrina Manyakap. Hello po kay Connie, Cat Burglar Cutie. Hi kay Lydia Lopez, kay Gold Sunrise, kay Rose Dioso, kay Irma Umali, kay Simply Mix Video, kay Teresita Reyes. Hello din po kay Roxanne Gaudicos, kay Thelma Salazar, kay Jubilin Camacho, kay Hannah Maylin Sesgundo. Hello po kay Rowena Enriquez, kay Gemma de Ocampo. Shout out kay Noemi Garcia Pabunan, kay Desiree de los Santos. Hi kay Janice Tamagos, kay Ami Yong, kay Lord Jared Andrew Ero. Hi po kay Mr. Green, kay Lynette Reparado, kay Elizabeth Sune, kay Jeneline Mix Vlog. Hello kay Pasita Ero, sa Usman Abregana Amwale Family from Norsen TV. Hi din po kay Ninita Fajardo, kay Kurt Simbahon. Hi kay Maluha Pin, kay Lourdes Buenaventura, Minerva Concepcion. Shout out po kay Chris Alcantara, kay Ana Liza Malatbalat. Hi kay J. Chris, kay Susana Llobrera, kay Conchita. Hello po kay Carmi Kayabyab, kay Mira from Batangas, kay Normita Legaspi, kay Ella Heda,
kay Liza Agodo, kay Dancy Grace Hombrebueno. Hello din po kay Belen Malbas, kay Makoy Mayo, kay Nora Flestado, kay Minchi de los Reyes. Hi po kay Emma Dumato, kay Josie Aniban, kay Elena Ondong. Hello po kay Arnel Claridad, kay Miss Maura, Crisjel Mamado, Roslyn Jimenez, Aneng Juarez, Sagaledo family from Rai. Hi po kay Brian Ramil. Hi kay Sheena Enriquez, kay Joe Linda Albia. Shout out kay Yani, kay Analie Vallega, kay Baga Foro Nene, kay Inday Besel TV. Hello po kay Corazon Kakalda, kay May Megs, kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Ruby Rose. Hi po kay Marish Chanzon, kay Josefina Fuelias. Hi kay Rizal Rotoni at sa Balingit family. Hello po kay Abel Hipolito, kay Nika Miguel sa Dordas family from Patrick Dordas, kay Frederick Ganagana, Betty Velasco, Sarah May, Jeme Jane Gaugano. Hi po kay Mikasa RG. Hello po kay Hazel Alcontin sa mga mananahi ng RGW Garments. Hi po kay Honey Austria, kay Vicky Abut, kay Jessica Rojas, kay Isabel Vidal, kay Benny Ocampo, Christy Gaitan, Puresa Tagiwalo, Emma Robles, Cesan de la Cruz, Annie Plaza, Cliven Dubalan, Jonaline Nurbina, Nenita Lozada, Briones at Sabelia family from kay Zeni, kay Karen Pastoral. Hello po kay Virginia Pontillas, kay Leslie May Joven, kay Zara Gonzales, kay Rose Ann Rama, Vilma Bautista, kay Elaine Cargente at kay Carmel Monares. Kung nasan man po tayo ngayon, huwag niyo pong pababayaan ang health nyo, ang mga sarili nyo. Magpakasaya lang po tayo everyday. Huwag natin masyadong isipin ang mga problema. Andyan lang yan, dilipas yan. Magagawan po natin yan ng paraan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng!